Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, uh, tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagiang pasasalamat. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga samutsaring mga topic na pwede nating maging topic sa mga oras na ito. Subalit, may mga bagay na kung saan hindi necessary sa atin na maging topic ito. Sapagkat ito ay konti lang ang magiging kabutihan o benefits ng bawat nakikinig. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, payo na kung saan manggagaling na naman sa inyong kapatid sa relihiyong Islam. May ambag natin sa ating relihiyong Islam itong pagpapalaganap ng katuruan ng relihiyong Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga tagapakinig, kuminsan ay may mga dahilan na kung saan may mga nagagawa tayo o mga nasasabi tayo na hindi natin alam ay ito ay mali sapagkat kulang ang ating kaalaman. Isa sa mga halimbawa nito sa aming mga kapatid, mga tagapakinig na mga hindi Muslim, dahil sa kakulangan ng kaalaman, pag nakita nila ang kanilang kaibigan na syempre itong kaibigan nila ay alam nila na hindi ito Muslim. Siya ay Kristiyano dati, ang kanyang relihiyon ay Christianity. Subalit nung nakita na niya na nakabelo or nakahijab, ay siya ay labis na nagtataka. At kung minsan naman ay kanilang sinasabi, kapag nakita nila o nakilala nila ang taong ito na hindi siya born Muslim, ang sinasabi sa babaeng ito, hindi kaya sa lalaki, ay Muslim ang asawa mo, no? Kaya yumakap ka sa Islam. May mga ibang balik Islam naman na kanilang sinasabi na oo, meron naman yung iba na hindi at meron naman yung iba ay hiyang magpaliwanag. So ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit sila naging Muslim? Naging Muslim ba sila sa pamamagitan ng dahil sa ang kanilang asawa ay Muslim na kinakailangan na siya ay Muslim din? Mga tagapakinig, hindi po. Sapagkat ang pagyakap sa relihiyong Islam, isa sa pinaka-condition nito ay yung pagiging isang taus-puso. Siya ikhlas. Siya ay taus-puso na kasama ang kaalaman nito na yayakapin ang relihiyong Islam. Siya ay hindi naghahangad na ng ibang intention katulad ng halimbawa siya ay gustong makapag-asawa ng maraming babae, o di kaya dahil ang kanyang asawa ay Muslim, di kaya naman may ibang layunin. Hindi po yon ang magpapayakap sa iyo sa iyong relihiyong Islam. Kayo naman na aming mga kapatid, mga tagapakinig, na kung saan niyakap nila ang relihiyong Islam na hindi taos-puso, mga kapatid, saliksikin mo ng malaliman, maayos, mabuti ang relihiyong Islam. Ipagpatuloy mo yung pagyakap mo sa relihiyong Islam. Yang pagyakap mo sa relihiyong Islam ng dahilan ay dahil sa asawa mo, di kaya gusto mong makapag-asawa ng marami, saliksikin mo, kapatid, kung ano nga ba talaga ang katuruan ng relihiyong Islam, sapagkat napakarami po tayong mga kababayan, mga Pilipino na kung saan niyayakap nila ang relihiyong Islam ng taos-puso. Meron pa nga yung iba, malaki ang kanyang posisyon sa relihiyon nila, subalit dahil natuklasan niya ang tunay na katuruan ng relihiyong Islam,
sinaliksik na ito ng mabuti, ay kaya naman ito ay iniwan niya. Iniwan niya ang makamundong bagay para sa kanyang kabilang buhay. Mga tagapakinig, marami tayong mga yumakap sa reliyong Islam na maaari ng kanilang intention ay hindi ang pagyakap talaga sa reliyong Islam. So, anong dahilan mga kapatiran, mga tagapakinig? Kung bakit nga ba nami-misunderstand natin ang mga Muslim? Nami-misunderstand natin mga kapatid, mga tagapakinig. At saka dahilanan na kulang ang ating kaalaman sa relihiyong Islam. So, nang dahil sa kulang ang kaalaman, nang dahil din sa kaalaman, mga kapatid, nang dahil sa kaalaman naman, kung ito ay sasaliksikin mo, ay magiging mas malinaw sa iyo ang relihiyong Islam. Magiging malinaw sa iyo ang mga naririnig mo, mga nakikita mo, o mga na-encounter ninyo patungkol sa mga kamusliman. Sapagkat ang mga kamusliman, mga kapatiran, ay hindi lang po yan iisang tribo. May mga Muslim na mga taga Mindanao, at ang mga taga Mindanao ay napakaraming mga tribo po yan. Mayroon si Maranao, Tausug, Yakan, Kalibugan, at marami pa pong iba. Maguindanao, at ganoon din sa mga taga Saudi o Middle East. Meron yung mga Arabo, at ang mga Arabo ay may mga iba't ibang tribo din na mga kapatid. Kaya mga kapatid, mga tagapakinig, isa sa gusto kong maintindihan nyo dito ay yung pagsasaliksik ng kaalaman. Kung minsan kasi mga kapatid, mga tagapakinig, nakakagawa tayo ng isang bagay o nakakapagsalita tayo ng isang bagay na hindi natin alam na ito ay kasalanan o di kaya naman dahil ito ay kulang sa ng ating kaalaman. So, halimbawa po mga kapatiran, mga tagapakinig, katulad ng nangyayari ngayon sa mga iba't ibang nangyayaring giyera, kung kulang ang iyong kaalaman, ay marahil na ikaw ay maligaw o malihis sa iyong pinaniniwalaan. Mga kapatid kong mga Muslim, bago tayo pumanig sa mga sa grupo ni Fulan, grupo ni ganito, ni ganyan, ay tignan mo muna kaya natin ang ating mga sarili. Kumusta na kaya ang iyong connection kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kumusta na kaya ang kanyang mga ipinag-uutos ba ay sinusunod mo? At ang kanyang mga ipinagbabawal ba ay iniiwasan mo? Maraming mga gawain na mga mabubuti, kapatid. Alam niyo mga kapatid, ayusin natin ang ating mga sarili. Katulad ng mga kapatid ko, ng mga Muslim na hindi pa nagsasagawa ng pagdarasal, subhanallah, subhanallah. Sa papaano mo nakikita, mag-post, magsalita, gumawa ng isang bagay na concern ka sa ibang tao, o sa isang grupo, o sa isang nasyon. Subalit hindi ka concern sa iyong sarili. Ito ay malaking kapintasan sa iyong sarili, kapatid. Na ikaw ay concern sa ibang tao o nation o grupo pero hindi ka concern sa iyong sarili. Kinakailangan, kapatid, kinakailangan ay tayo ay concern muna sa ating mga sarili. Ano nga ba sa aking sarili? Ano ba ang aking natapos? Ano ba ang aking kumusta na kaya ang aking kalagayan? Ang kalagayan ko ba ay medyo mahina ang aking pananampalataya kay Allah, medyo mahina ang aking pagtitiwala kay Allah, medyo mahina ang pagsunod ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, at mas marami ang mga pagsuway ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw, kapatid, alam mo yan sa iyong sarili, na kung ikaw naman ay kulang na kulang ang iyong mga ibada o mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pursigihin mo na gumawa ng mga iba't ibang ibada na ito, mga pagsamba na ito. Huwag kang sumasali sa mga bagay na kung saan hindi ka naman talaga kailangan doon. Wala kang paki doon. Ni sarili mo nga hindi mo maayos, ibang tao pa kaya. So,
hindi ko minamasama na makialam sa iba. Ang sinasabi natin ay problemahin mo natin ang ating mga sarili bago natin problemahin ang ibang tao. Tignan mo nga ang iyong sarili, tignan mo nga ang iyong asawa, tignan mo nga ang iyong mga anak, tignan mo ang iyong mga kamag-anak, tignan mo ang iyong mga magulang. Kulang na kulang ang oras natin sa kanila, kulang na kulang ang oras natin sa ating mga sarili, kulang na kulang ang oras natin sa mga bagay na yun. Subalit, gusto mo pang magbigay ng oras sa ibang tao. Yan ay payo sa una sa aking sarili, bago kayo ng mga kapatid ko ng mga Muslim. At sa mga tagapakinig naman ng mga hindi Muslim, mga kapatid, mga kababayan, huwag po kayong magdalawang isip na kapag may mga bagay na hindi kayo naiintindihan patungkol sa relihiyong Islam, itanong niyo sa amin. Hindi naman po masama na inyong itanong kung anong mga bagay na hindi niyo naiintindihan sa aming relihiyong Islam. Bakit mahaba ang aming mga balbas? Bakit nagsusuot ang mga Muslim ng yung totob o di kaya kimon, yung mga mahaba na yan? Bakit ang mga Muslim ay naghihijab o nagbibelo? Itanong niyo ho sa amin yan sa panahon natin ngayon, panahon ng social media. Itanong niyo po sa amin at kami pa ay malulugod o nagagalak na ito ay sagutin. Na siyempre, ang sasagot din nito mga kapatid ay yung may kaalaman ha. Huwag po yung, yung kaalaman na legit. So hanggang dyan lang po ang gusto kong may payo sa inyo. Ako ay mga bati sa inyo muli ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.